Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, nakahanda na ang mga pagkain. Kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat. Hali kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at meron namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba, ang mga lingkod hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pagkatapos ang hari pumasok upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang mga kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay bihis. May mga pagkakataon na bago tayo pumunta sa isang mahalagang okasyon, ang una nating tinatanong, anong isusuot ko? Kapag kasal, binyag, graduation, formal dinner o isang special na celebration, pinag-isipan natin ang ating damit. Hindi dahil damit lamang ang mahalaga, kundi dahil ang paraan ng ating pagharap ay nagpapakita kung gaano natin pinahalagahan ang okasyon at ang taong nag-anyaya sa atin. Kaya nakakagulat ang Ebanghelyo ngayon. Nagkwento si Jesus tungkol sa isang hari na naghanda ng malaking piging para sa kasal ng kanyang anak. Maraming inibitahan, maraming tumanggi, at nang mapuno na ang bulwagan ng mga taong tinawag mula sa lansangan, may isang lalaking nakita ang hari na walang damit na angkop sa kasalan. Nagsimula ang kwento sa isang napakagandang bagay, isang invitation, paanyaya. Naghanda ang hari ng piging para sa kasal ng kanyang anak. Inihanda na ang pagkain, nakatay na ang mga baka at pinatabang guya. Nakahanda na ang lahat, kaya ipinatawag niya ang mga inimbitahan. Halina kayo sa kasalan. Pero nakakagulat ang kanilang tugon. Ayaw nilang pumunta. Nagpadala muli ang hari ng mga lingkod para mag-anyaya, pero ang iba'y hindi pa rin pinansin ang paanyaya. Ang isa ay pumunta sa kanyang bukid, ang isa naman sa negosyo, ang iba pa ay sinaktan at pinatay ang mga isinugo ng hari. Pansinin natin, hindi naman masama ang bukid, hindi rin masama ang negosyo. Ang problema ay naging mas mahalaga ang mga ito kaysa sa paanyaya ng hari. At marahil ito rin ang isa sa pinakamalaking panganib sa ating buhay espiritual. Hindi naman palaging masasamang bagay ang naglalayo sa atin sa Diyos. Minsan, mabubuting bagay na naging mas mahalaga kaysa sa Diyos. Tulad ng trabaho, negosyo, karir, pamilya,
mga plano, responsibilidad, social media, entertainment. Napakarami nating ginagawa. Hanggang sa kapag tinatawag tayo ng Diyos, ang sagot natin, Lord, mamaya na, next time na lang, busy pa ako. Hindi nila tinanggihan ang hari dahil wala silang magawa. Tinanggihan nila siya dahil may iba silang mas piniling gawain. At dito, magandang tanungin ang ating sarili. Ilang beses na kaya tayong inimbitahan ng Diyos, ngunit hindi naman natin pinansin dahil may iba tayong pinagkakaabalahan? Ilang beses na tayong tinawag upang manalangin, pero sinabi nating wala tayong oras. Ilang beses na tayong tinawag upang magsimba, ngunit may ibang lakad na mas naging mahalaga. Ilang beses tayong tinawag upang magpatawad, ngunit pinili nating hawakan ang galit. Ilang beses tayong tinawag upang magbago, ngunit sinabi nating hindi pa ngayon. Ang masakit, nakahanda na ang piging. Ang Diyos na ang naghanda, ang tao na lamang ang kailangan tumugon. Ito ang larawan ng biyaya, ang kaligtasan ni unang pagkilos ng Diyos. Siya ang nag-aanyaya, siya yung naghahanda, siya yung tumatawag, siya yung nagbubukas ng pinto. Hindi tayo ang nagpilit na makapasok, siya mismo ang nagsabing halika. Nang tumanggi ang mga unang inimbitahan, sinabi ng hari sa kanyang mga lingkod na pumunta sa mga lansangan at anyayahan ang lahat ng kanilang makita. At sinabi ng Ebanghelyo na tinipo nila ang masama at mabuti hanggang mapuno ang bulwagan. Napakagandang larawan nito ng simbahan at ng kaharian ng Diyos. Ang paanyaya ng Diyos ay hindi lamang para sa mga taong mukhang banal, mukhang maayos ang buhay, mukhang walang kasalanan o walang nakaraan. Inaanyayahan niya ang lahat. May nakaraan ka, halika. Marami kang pagkakamali, halika. Matagal kang lumayo sa Diyos, halika. Pakiramdam mo hindi ka karapat-dapat, halika. Paulit-ulit kang nadadapa, halika. Hindi sinasabi ng Diyos, ayusin mo muna ang sarili mo bago ka lumapit. Ang paanyaya niya ay, lumapit ka at tutulungan kitang magbago. At dito nagiging napakaganda ngunit napakahirap ng Ebanghelyo. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya ang isang lalaking walang damit, pangkasal. Tinanong niya, kaibigan, paano ka nakapasok dito nang hindi nakadamit pangkasal? At walang naisagot ang lalaki. Sa unang tingin, parang napakahigpit naman ng hari. Inibitahan niya ang mga tao mula sa lansangan, tapos hahanapin niya sila ng tamang damit. Pero ang punto ng talinghaga ay hindi simpleng tungkol sa literal na damit. Ang damit pangkasal ay larawan ng buhay na binago dahil tinanggap natin ang paanyaya ng Diyos. Kaya nga dito pumapasok yung ating word of the day na bihis. Hindi sapat na sabihin nating inimbitahan ako. Ang tanong ay, ano ang nangyari sa akin pagkatapos kong tanggapin ang imbitasyon? Hindi sapat na sabihin, oy, binyagan ako. Hindi sapat sabihin, oy, katoliko ako. Hindi sapat na sabihin, nagsisimba ako. Hindi sapat na sabihin, nagdarasal ako. Hindi sapat na sabihin, active ako sa ministry. Ang mas mahalagang tanong ay, binabago ba ako ng pakikipagtagpo ko kay Kristo? Dahil maaari kang nasa loob ng banquet hall, ngunit ang puso mo ay nasa labas pa rin. Maaari kang nasa loob ng simbahan, ngunit malayo ang puso mo sa Diyos. Maaari kang nagdarasal, ngunit ayaw mong magpatawad. Maaari kang nagsisimba, ngunit patuloy kang nanlalamang ng kapwa. Maaari kang naglilingkod, ngunit naghahanap lamang ng papuri. Maaari kang maraming alam tungkol sa Diyos, ngunit hindi mo hinahayaang baguhin ng Diyos ang iyong pagkatao. You can accept the invitation without allowing the invitation to change you. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang pagpasok sa buhay kasama ang Diyos. Ito'y pagpapahintulot na bihisan tayo ng Diyos ng bagong pagkatao. Ano ang lumang damit na kailangang hubarin? Yung pride, galit, inggit, kasakiman, bisyo, pandaraya, pagiging mapanghusga, sama ng loob, pagiging makasarili, at mga lihim na kasalanang ayaw nating talikuran.
At ano naman ang bagong damit na gustong isuot sa atin ng Diyos? Habag, kababaang loob, tapatan, pagpapatawad, kalinisan ng puso, pagmamahal, paglilingkod, kabanalan. Ang problema minsan, gusto nating pumunta sa piging ng Diyos, pero ayaw nating magpalit ng damit. Gusto nating tanggapin ang kanyang biyaya, pero ayaw nating baguhin ang ating buhay. Gusto natin ang awa ng Diyos, pero ayaw nating iwan ang kasalanan. Gusto natin ang kapatawaran, pero ayaw nating magpatawad. Gusto natin ang langit, pero gusto rin nating dalhin doon ang lahat ng attachments na ayaw nating bitawan. Parang sinasabi natin, Lord, gusto kitang sundan, pero gusto kong manatiling ganito. Pero hindi tayo tinatawag ni Jesus upang manatiling katulad ng dati. Tinatawag niya tayo dahil nakikita niya kung ano ang maaari nating maging sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya nga ang ebanghelyo ngayon ay hindi lamang tungkol sa invitation, ito'y tungkol sa transformation. At napakaganda nito dahil ang Kristyanismo ay hindi lamang tungkol sa isang Diyos na nagsasabing, halika. Ito'y tungkol sa isang Diyos na pagkatapos nating lumapit ay nagsasabing, hayaan mong bihisan kita ng bago. Marahil may mga bahagi ng buhay natin na kailangan ng magpalit ng bihis. Hindi panlabas na damit, kundi panloob na pagkatao. Baka matagal ka nang nagsisimba pero dala mo pa rin ang galit na ilang taon mo nang ayaw bitawan. Baka matagal ka nang nagdarasal pero may pride ka pa rin ayaw ipahawak sa Diyos. Baka active ka sa ministry pero palagi mong gustong mapansin. Baka kilala kang relihiyoso pero sa loob ng bahay ay mahirap kang pakisamahan. Baka marami kang devotions pero may taong ayaw mong patawarin. At baka ngayon, sinasabi ng Diyos, anak, hindi ko lamang gustong baguhin ang ginagawa mo. Gusto kong baguhin kung sino ka. Dahil ang tunay na conversion ay hindi costume change. Hindi ito paglalagay lamang ng religious appearance sa labas. Maari tayong magsuot ng krus, magdala ng rosaryo, magpost ng Bible verses, at magsimba araw-araw. Lahat ng iyan ay maaring maging maganda. Pero kung hindi nagbabago ang puso, kulang pa rin. Ang tunay na bihis ng isang Kristiyano ay nakikita sa kanyang pamumuhay. Kapag dati kang mapaghiganti pero natuto kang magpatawad, bagong bihis yan. Kapag dati kang makasarili pero natuto kang magbigay, bagong bihis yan. Kapag dati kang mapagmataas pero natuto kang humingi ng tawad, bagong bihis yan. Kapag dati kang bihag ng bisyo, pero araw-araw kang lumalaban upang maging malaya, bagong bihis yan. Kapag dati kang mabilis manghusga, pero natututo kang umunawa, bagong bihis yan. Kapag dati sarili mo lamang ang iniisip mo, pero ngayon natuto kang maglingkod, iyan ang damit pangkasal. At sa huli sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinipili. Hindi ibig sabihin nito na ayaw ng Diyos na maligtas ang marami. Ang buong talinghaga nga ay nagpapakita kung gaano kalawak ang kanyang paanyaya. Pinapunta niya ang mga lingkod sa mga lansangan upang anyayahan ng lahat. Ngunit ipinapaalala nito na ang paanyaya ay nangangailangan ng tugon. Ang biyaya ay regalo pero kailangan itong tanggapin. Ang tawag ay libre pero kailangan itong sundin. Ang pintuan ay bukas pero kailangan nating pumasok. At kapag pumasok tayo, kailangan nating pahintulutang baguhin tayo ng Diyos. Kaya marahil ang pinakamahalagang tanong ngayon ay hindi inimbitahan ba ako ng Diyos? Dahil ang sagot ay oo. Inaanyayahan ka niya araw-araw. Ang tanong ay, ano ang ginagawa ko sa kanyang paanyaya? At higit pa rito, ano na ang nabago sa akin dahil nakilala ko si Jesus? Kung 5 taon ka nang sumusunod kay Kristo, ano ang nagbago? Kung 10 taon ka nang nagsisimba, ano nagbago? Kung buong buhay kang Katoliko, ano nagbago? Mas mapagpatawad ka na ba? Mas mapagpakumbaba ka na ba? Mas mahabagin ka na ba? Mas mapagbigay ka na ba?
Mas marunong ka na bang magmahal? Dahil ang pinakamagandang ebidensya na nakatagpo natin si Kristo ay hindi lamang ang dami ng panalangin natin, kundi ang uri ng tao na unti-unti nating nagiging dahil sa Kanya. Kaya ang word of the day, be His. Hindi sapat na tanggapin ang invitation. Wear the transformation. Hayaan mong makita sa buhay mo na may nangyaring pagbabago dahil nakilala mo si Jesus. Hubarin ang lumang pagkatao. Hubarin ang pride. Hubarin ang inggit. Hubarin ang galit, ang kasalanan, at araw-araw hayaang bihisan ka ng Diyos ng habag, pagpapatawad, kababaang loob, katapat at pag-ibig. Ang damit pang kasal na hinahanap ng Diyos ay hindi mamahaling kasuotan. Ito isang pusong pumayag na baguhin ng Kanyang biyaya. Kaya ang tanong natin sa araw na ito, kung titingnan ni Jesus ang ating buhay ngayon, ano ang lumang damit na makikita niyang ayaw ko pang hubarin? Ano ang ugali, kasalanan, attachment o sama ng loob na matagal na niyang hinihinging iwan ko? At ano naman ang bagong pagkataong nais niyang isuot ko? Baka panahon na upang sabihin natin, Panginoon, narito ako. Tinanggap ko ang iyong paanyaya. Ngayon, hayaan mo akong baguhin mo. Hubarin mo sa akin ang anumang hindi na nararapat sa isang taong sumusunod sa iyo. At bihisan mo ako ng buhay na katulad ng iyo. Panginoong Jesus, salamat dahil patuloy mo akong inaanyayahan sa iyong piging. Salamat dahil hindi mo ako tinatawag dahil karapat-dapat ako, kundi dahil mahal mo ako. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong tinatanggap ko ang iyong paanyaya, ngunit ayaw kong magbago. Tulungan mo akong hubarin ang lumang pagkatao, ang aking pride, galit, inggit, kasalanan, at pagiging makasarili. Bihisan mo ko ng habag, kababaang loob, katapatan, pagpapatawad at pag-ibig. Naway makita sa paraan ng aking pamumuhay na tunay kitang nakatagpo at pinahintulutan kitang baguhin ang aking puso. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung ang ating word of the day ay naging daan upang kayo'y mapalapit sa Diyos, magkaroon ng pag-asa o makatagpo ng inspirasyon sa inyong buhay, inaanyayahan ko po kayong i-like, i-follow at i-subscribe ang ating channel. Huwag din pong kalimutang i-click ang notification bell upang lagi kayong maabisuhan sa bawat bagong pagninilay, katisismo at iba pang nilalaman na makatutulong sa ating pananampalataya. Isang maliit na pakiusap din po, kung maaari, huwag ninyong i-skip ang ating mga advertisements na lumalabas sa mga videos. Ang munting panonood ninyo ng mga ito ay malaking tulong upang maipagpatuloy natin ang ating adhikain ng online evangelization, ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mas marami pang tao sa pamamagitan ng makabuluhang digital content. Kung nais pa po ninyong maging kabahagi ng misyong ito, maaari niyo kaming suportahan sa iba't ibang paraan. Moral na suporta sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-komento sa ating mga videos. Espiritual na suporta sa pamamagitan ng inyong mga panalangin upang patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa gawaing ito. At kung nais ninyo ring magbigay ng pinansyal na suporta, malaking tulong ito upang mapabuti pa natin ang kalidad ng ating mga kagamitan, produksyon at mga programang naghahatid ng mabuting balita sa mas maraming tao. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng salita ng Diyos sa digital na mundo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, pagtitiwala at patuloy na pakikiisa sa misyong ito. God bless you at magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Word of the Day.